Sa ating mundo talagang mayroong ilang peking masters sa mabangis na mundo ng martial arts na nagpapanggap lamang na tunay na mandirigma. Ang mga tao na ito ay naniniwalang ang kanilang katawa-tawang mga galaw ay maaaring makapinsala, kaya naman dahil sa labis na kumpiyansa sa kanilang kakayahan, sila ay humaharap sa tunay na mga mandirigma. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, maghanda ka na. Dahil sa ngayon makikita mo ang part 2 ng mga tunay na mga mandirigma na kinalaban ang mga tao na ito gamit ang kanilang tunay na teknik. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Si DKU, isang Koreanong eksperto sa self-defense, ay kinoronahan na ang kanyang sarili bilang bagong Bruce Lee. Sumikat ng husto si DK sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kakayahan sa buong internet. Ngunit tila hindi sapat ang kasikatang ito para sa kanya. Kaya naman nagdesisyon siyang patunayan na kahit ang mga professional na mandirigma ay hindi makakalaban sa kanya. Ngunit nagkamali siya nang hamunin niya ang maalamat na si Manny Pacquiao. Will that smile turn into focus? At pagkatapos mismo ng pagsisimula ng laban, agad siyang nakatanggap ng pinsala. Halatang nagulat siya dahil hindi tulad ng mga bayarang aktor, si Pacquiao ay isang tunay na banta. Champion Manny goes right after DKU. Vision World Champion Manny goes right after. That miss good. There he goes. He landed. Manny landed that left and good movement by DKU. There he goes. He landed. Sunod, ipinakita ng sikat na Pilipino kung bakit siya itinuturing na isang alamat sa boxing. There's a left there by Pacquiao against DKU. Couple of lefts hammering away upon. We'll see if Manny gets the tag him and he grips. Fast to the head, like he good right hook up top by Manny. Si Pacquiao, parang isang panday, ay dahan-dahang hinulma si DK gamit ang pinsala at paghihirap. Pinatutunayan muli na ang kanyang kakayahan ay puro pagpapakitang gilas lamang. That's when Pacquiao last won his... Going with him, and his legs are being technique and having to stick to that. Well, DK's got to do something, and he's getting hammered with that left. in shape. They're two totally different things. Yeah. And you, times of his career, down goes DKU. And now he's back to DK against the corner, driving DK. Oh my God! Sa huli, pinakita ni Pacquiao kay DK na ang kanyang lugar ay sa Instagram lamang, hindi sa isang tunay na laban. Subalit para sa iba si DK ay hindi peke at kaya rin naman lumaban at tila bumangga lamang siya sa maling kalaban. Maraming tao sa Asia na nagpapanggap lamang bilang mga masters ng martial arts. Ngunit ang Chinese MMA fighter na si Xu Xiaodong ay nagdesisyong patunayan sa mundo na ang kanilang kakayahan ay kasing peke ng Truman Show. At ang unang naging biktima sa kanyang kampanya ng pagbubunyag ay isang Tai Chi master. Nagsimula ang kanilang laban at agad na nagpakawala ang kalaban ng kanyang dragon-style attack. Ngunit si Xiaodong, sa halip na magmukhang tinamaan, ay parang isang galit na chihuahua. At doon niya ipinakita ang kanyang buong kakayahan at estilo. Sa huli, ipinakita ni Xu Xiaodong na ang kakayahan ng master na ito ay mas mura pa kaysa sa mga Black Friday sale tulad ng mga aktor na walang Oscar, ang mga tunay na kakaibang tao ng makabagong panahon. Ganyan ang maaaring itawag sa mga no-touch masters. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang sinasabi ay kaya nilang patumbahin ang kalaban gamit lang ang tunog at energy projection. Ngunit nagpasya si Xu Xiaodong na ilantad ang kanilang panloloko at patunayang ang kanilang mga laban ay pawang scripted lamang. Nagsimula ang laban sa pagitan ng no-touch master at ni Xu Xiaodong at agad na pinatulog ng MMA fighter ang kanyang kalaban.
Isa pang Peking Tai Chi Master ang nagpasya na patunayan na sa pamamagitan ng kakayahang hinasa niya sa loob ng ilang dekada. Kaya niyang talunin ang sinumang mandirigma nang walang kahirap-hirap. Hinamon ng Tai Chi Master ang isang batang MMA fighter upang ipakita ang kanyang galing. Tila kampante ang matanda sa kanyang panalo dahil sa kanyang ginagamit na Buffalo Style. Pero sa laban, ginawa lang siyang tinadtad na karne ng batang MMA fighter. Paulit-ulit siyang inatake hanggang sa tuluyan siyang ipinadala sa totoong mundo ni Morpheus. Sa susunod na laban, isa na namang Peking Master ang hindi lang natalo kundi lubos pang napahiya dahil ang kalaban niyang boksingero ay nagdesisyong gumamit ng isang kamay lang. Nagsimula ang laban at agad na sumugod at gumawa ng pag-atake ang isang kamay na boksingero. Literal na dinurog ang kalaban gamit lang ang kanyang kaliwang kamao. 对的，太极太极是吃了几下，后手的迎击。 Nagdesisyon ng referee na iligtas ang kawawang master, pero saglit lang itong nagpahinga bago tuluyang wasakin. 是形状踢腿吗？ Sa huli, lubos nang nawalan ng pag-asang lumaban ng Peking Master matapos siyang durugin ng boksingero. 来来感受一下。 KO，哇，一个上勾哇拳，，一上勾直，太极选手是没有带。 KO 了。 Ang isa pang tila huwad na martial arts master na ito ang nagtangkang hamunin ang isang tunay na boksingero. Ngunit nang maramdaman niya ang lakas ng isang profesional na mandirigma, napagtanto niyang hindi umepekto ang kanyang crane style, kaya gumamit siya ng ritual na sayaw. 头拳。 Nang mapagod ang boksingero sa kahahabol sa kanya, agad niyang pinatulog ang kalaban sa tinatawag na horizontal meditation. Sa huli, muli na namang naparusahan ng isa pang sinungaling at pinatunayan ng professional na mandirigma na ang kanyang estilo ay tunay na epektibo. Sa isa pang laban sa pagitan ng isang Peking Master at isang tunay na mandirigma, naging parang one-punch man ang MMA fighter. Isang atake lang ang kinailangan para tapusin ang laban. Sa video na ito, nasaksihan mo kung paano ibinunyag ng tunay na mga mandirigma ang mga huwad na master at pinatunayan na mas epektibo ang modernong sports kumpara sa Peking martial arts. Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at bigyan kami ng like at kung may kulang pa sa video, ipaalam mo naman sa amin sa komento.